nyo po ba mga kababayan na si Duterte ay hindi po nakaligtas sa sinabi ni President Donald Trump? Kaharap po si PBBM. Doon po sa kanilang pag-uusap na dalawa, kaharap din ang mga media. Ano po ang mga foreign media. So ngayon, kung titingnan nyo, ayon po dito sa Abante TNT, tunay na tabloidista, sabi po dito mga kababayan, US President Trump sa Duterte administration, they did not know what they were doing. Ibig sabihin, hindi daw po alam ng Duterte administration yung ginagawa nila nung panahon na nasa kapangyarihan. Eto pong si dating Pangulong Duterte. Biruin nyo mga kababayan ha, di ba ano yung sabi ni Harry Roque? Kaya nga si Harry Roque yung isa sa pinakagusto kong makita na magsasalita ngayon about po dito kay President Donald Trump at saka po dun sa issue ni Duterte at ni PBBM. Di ba kung matatandaan nyo, ano yung sabi ni Roque dati? Nung nanalo si President Donald Trump, nako Marcos Jr., magtagu-tagu ka na, delikado ka kay President Trump, lalo na at nanalo siya ngayon, matalik siyang kaibigan ni dating Pangulong Duterte. Ngayon mga kababayan, ano yung sinasabi ni President Donald Trump sa harapan ni PBBM? Yung Duterte administration daw, they did not know what they were doing. Ibig sabihin, hindi daw alam ng Duterte administration yung ginagawa po nila. So ngayon, basahin po natin yung nilalaman. Sabi po dito mga kababayan, hindi umano alam ng dating administrasyon ng Pilipinas ang kanilang ginagawa at walang kasundo noong panahon nito. Yan po yung sabi mga kababayan ni President Donald Trump. Ito ang banat ni United States President Donald Trump sa ginanap na bilateral meeting nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa White House, Washington DC. Bagamat hindi direktang pinangalanan ni Trump, sinabi nito na hindi alam ng dating administrasyon ang kanilang ginagawa at walang kasundo kahit nino man. Kasi nga mga kababayan, sa totoo lang, ang dami kasing inaway ni dating Pangulong Duterte nung panahon po niya. Diba? Yung ano mga kababayan, yung ginawa niyang katatawanan, yung isang Australiana na di umano'y ginahasa mga kababayan, diba ginawa niyang katatawanan yon, tapos yung isang matanda na kumi-question sa panahon ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte, ipinakulong po nila tapos i-deport po nila. Kaya nga hindi na rin nakakapagtaka kung bakit tinanggihan ng Australia yung posibleng interim release ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga, bukod sa pinagmumura ni Digong, yung mga bansa na, yung mga malalaking bansa na dapat po ay kasundo natin, ang ginawa niya mga kababayan, kumabig po siya sa China, and then tinira niya yung mga bansa na posibleng maging kaibigan sana natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo, masyado siyang nagpa-impress doon po sa bansang China. Masyado siyang nagpakitang gilas, pero hindi niya alam na kahit kaalyado po natin ng bansang China noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte, iba naman po ang ginagawa mga kababayan doon po sa mga kababayan po natin mangingisda. Hinaharas at binubuli nila sa mismong teritoryo po natin. Partida kaalyado pa natin sila noong mga panahon na yon. At ang pinakamasakit mga kababayan, kahit kaalyado natin sila, may lihim silang pagnanasa sa mga teritoryo po natin. Gusto po nila makuha yung mga teritoryo po natin mga kababayan, at yan po ay hinayaan lamang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Ito daw yung sinabi ni Donald Trump. They did not know what they were doing. I think I can say that the last administration was not getting along with them too well. They did not get along with anybody. Ani po nitong si Trump. Ibig sabihin walang kasundo yung panahon ni dating Pangulong Duterte. Siguro may kasundo, pero yung China lang. Diba? Yung China at saka yung Russia. Yun ang kasundo ni dating Pangulong Duterte nung panahon po niya. Pero kung titingnan niyo mga kababayan, sa totoo lang, yung sinasabi ni Harry Roque, yung ka-fake news ni Harry Roque na malalagot si PBBM kay President Donald Trump, mukha ata pong napahiya. Yung mga DD-shit napahiya. Ito pong si Atty. Harry Roque, kasi sa kauna-unahang pagkakataon, tayo yung pinakaunang bansa na inimbitahan dyan po mga kababayan sa White House. Ano po, dyan po sa Washington DC para kausapin yun pong ating presidente at para pag-usapan yung mga kaganapan about po sa mga trading mga kababayan, sa mga tariff at iba pa, especially yung foreign policy po natin. So ngayon, yung mga nagsasabi dyan na mga DD-shit na hindi papansinin ni Donald Trump, etong si PBBM dahil daw bangag-bangag, yan yung sinasabi nila, ano ngayon nangyari?
Sino ngayon mga kababayan ang kinagagalitan ni Donald Trump at masama ang loob ni Donald Trump? Walang iba kung hindi etong si Duterte. Kasi nga mga kababayan, nung panahon kasi ni Digong, di ba tinawag niya na hipokrito yung mga Amerikano? Hindi daw siya kahit kailanman mga kababayan makikipagkasundo sa Amerika kasi nga mga hipokrito daw po ang mga Amerikano. Kaya ngayon mga kababayan, yung mga tinatawag niyang hipokrito, buhat nung nanalo etong si Donald Trump, sasabihin ni Harry Roque na matalik na kaibigan ni Duterte etong si Donald Trump. May matalik bang kaibigan na pilit mong sinisira yung kaibigan mo para lang makapagpasikat ka sa bansang China? Kaya nga mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po niya alam yung ginagawa po niya. Hindi po natin alam kung ano ba talaga yung stand ng foreign policy po natin. Kung magiging tuta ba tayo ng China mga kababayan at susunod na lamang po sa gusto ng bansang China. Kasi di ba, kung matatandaan nyo, nadulas mismo etong si Panelo. At ito pong si dating Pangulong Duterte, doon po sa kanyang interview mga kababayan, noong nagalit daw etong si Xi Jinping mga kababayan about po sa issue ng West Philippine Sea, ano yung sabi ni Duterte? Ano po ang gusto ninyo, Mr. President? Saan ka nagkatala, presidente ka ng Republika ng Pilipinas pero takot ka sa presidente ng China? Diba? Anyway, mga kababayan, sabi pa dito, basahin pa natin. Pinuri naman ng US President si Pangulong Marcos Jr. na aniya ay isang kagalang-galang na leader at karangalan nito na maging bisita ang Pangulo. Yung sabi dito pinuri din ni Trump ang pamilyang Marcos at ang pamana ng pamilya nito na aniya ay nirerespeto ng mga Pilipino at alam niya ito dahil marami itong kaibigan sa Pilipinas. Mismong si Trump na ang nagsabi mga kababayan. Yan pinupuri niya si PBBM kasi ang tingin niya kay PBBM kagalang-galang na leader. Tapos ang pinakamalupit pa dito mga kababayan, pinuri niya yung mga nagawa ng pamilyang Marcos dito po sa ating bansa, yung mga pamana ng pamilyang Marcoses. Dahil nga, alam mismo ni Donald Trump na maraming nagawa ang mga Marcoses dahil meron po siya mga kaibigan dito po sa ating bansa. So sabi pa dito, basahin pa natin. Eto pa daw. It's a great honor to have President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines. Great family, legacy, and high respected in his country, dagdag ni Trump. Matatanda ang lantaran noon ang ginusto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Amerika at mahaba ang litanya at banat nito sa gobyerno ng Amerika sa kanya mga talumpati at hindi kailanman bumiyahe sa Estados Unidos sa panahon ng kanyang administrasyon. Ibig sabihin mga kababayan, binanatan pala ng mahabang panahon ni dating Pangulong Duterte ito pong gobyerno ng Amerika. At ang pinakamasakla pa dito, ni kahit kailanman ay hindi nagawa ni Digong na bumisita sa Washington DC. So ngayon, eto tanong natin mga kababayan, magagawa kaya ni Sara Duterte yung nagawa ni Presidente Marcos na humarap mga kababayan sa presidente ng US para kausapin about po sa mga kaganapan ng ugnayan ng Pilipinas at saka po ng Amerika? Sa tingin niyo kaya yan ni Vice President Sara Duterte? Sa tingin niyo magagawa niya yan? Eto tanong ko lang naman, yung mga didishit dyan, kaya nga mga kababayan sa totoo lang, pag may nakakausap ako ng mga didishit, ano malimit kong tanong? May nagawa na ba si Sara Duterte? Kaya niya bang idepensa ang Pilipinas lalo na kapag may mga bilateral summit? Gaano kalakas yung tiwala mo kay Sara Duterte kung siya magiging presidente? Kasi mga kababayan, hindi niya kayang gawin yung ginagawa mga kababayan ni Presidente Marcos ngayon. Ito nga din tingin ko hindi rin kayang gawin ni Duterte yan kaya tinatamad siyang bumisita dito po mga kababayan sa Washington DC nung panahon na siya ang presidente. Kasi ang alam niya, mas madaling makipag-usap sa China, mas madaling makipag-ugnayan sa China kaysa po sa Amerika. Kaya nga mga kababayan sa totoo lang, napakahirap kuhanin ang loob ng presidente ng Amerika. Pero dahil nga magaling yung leader natin ngayon, madali lamang po niya mga kababayang nakakausap etong si Donald Trump. At mismong kita at saksi etong si Donald Trump sa mga nagawa ng pamilyang Marcos. Ayan yan na yung isang patunay na buhay na talagang maraming nagawa ang pamilyang Marcos mga kababayan. Kaya yung mga nagsasabi dyan na walang ginagawa ang presidente natin,
Wala pong katotohanan yan. Kasi kung walang ginagawa ang presidente natin, bakit tinitingala siya ngayon ng leader ng ibang bansa? 'Di ba? Ng leader ng Amerika? Bakit sinasabi na ang pamilyang Marcoses, mga kababayan, maraming legacy na iniwanan sa Pilipinas, at bakit niya sinasabi na kagalang-galang na leader ito pong si PBBM? Ibig sabihin, maraming nagawa ang gobyerno natin ngayon at maraming nagawa ang tatay, ang ama ni Pangulong Marcos sa panahon ng kanyang termino. So baka sabihin ng iba, hindi, fake news naman yan eh. Yung binabasa mo, wala namang ganyan. Yan ay gawa-gawa mo lang. Eto, panoorin po natin. Pakinggan nyo ha. Well, thank you very much, everybody. It's a great honor to have President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines, a great family legacy, and highly respected in this country. I know that because I have many friends in the Philippines, and there's great respect, or I couldn't say it, so congratulations. We're going to be talking about trade. We're going to be talking about war and peace. They're a very important nation militarily. And we've had some great drills lately. We're back with them. I think I can say that the last administration was not getting along with them too well. They didn't get yung last administration daw walang kasundo. along with anybody. They didn't know. Honestly, they didn't know what they were doing. But hindi daw din alam yung ginagawa. Yan sabi ni Donald Trump ha. we have some fantastic military relationships with the Philippines, and that's been reinstituted. And Pete, I would say that you couldn't be happier, right, with the relationship. Great partners. So I just want to say it's an honor to have you. We're going to talk about trade today, and we're very close to finishing a trade deal, big trade deal actually. And we do a lot of business with you. It's a lot of income coming in for both groups. But I was surprised to see the kind of numbers. They're very big, and they're going to get bigger under what we're doing and what we're proposing. And I just want to thank you for being with us. Ay, sabi dito ni Ricardo, Guivises, tama ba? Boss Jake, pag natuloy ang laban, naka-short lang. Walang pang itaas na damit kasi manunood din si Mr. Trillanes. Oy, ako din, manunood din ako kahit magpustahan kami ni former Senator Trillanes. Knockout yan si Baste. Knockout yan si Baste kay General Torre. It's a great honor. You and your representatives, really a great honor. Thank you very much, Mr. President. Of course, we're all very happy to be here to once again reaffirm the very strong ties between the Philippines and the United States. Ties that go back over 100 years. And considering the context in which we live these days, especially in my part of the world, this has evolved into as important a relationship as sabi ni Best Ninyo Barsaga, lahat ng gold ko ipupusta ko sa laban sa Sunday. Ikaw, basta Best Ninyo Barsaga. Best Cap, ninyo, kay Basti ka pumusta, tapos ako kay General Torre. Tapos pusta mo sa akin lahat ng gold mo. is possible to have. We must remember that the United States is our only treaty partner in the Philippines, and that has stood us in good stead over the years, certainly through the Second World War, and the cultural memory of all Filipinos, down to even the school children, is that our strongest, closest, most reliable ally has always been the United States. That is something that we value, that we are grateful for, that we will continue to foster. Kasi sa totoo lang mga kababayan, tama naman yung sinasabi dito ni Presidente Marcos. Matagal na po nating kaalyado at kaalyansa ang Amerika. Kahit pa mga kababayan, nung ikalawang digmaan, talagang naging kaagapay po natin ang Amerikano. Ano po sa mga dayuhan, laban sa ibang mga dayuhan na gustong sakupin ang ating bansa. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, eto yung kaalyado natin na hindi po nagtatangka na sakupin yung ating mga karagatan, na hindi nagtatangka na sakupin yung mga teritoryo po natin. Ibig sabihin, wala silang pagnanasa doon po sa ating mga teritoryo. Unlike sa China mga kababayan, na kahit kaalyado natin sila, gustong kamkamin yung mga teritoryo po natin. So as we go on with the leadership of
President Trump, I am very confident that we will be able to achieve that. I think it is worthwhile to remember that it was President Trump who, in his first term, characterized the relationship between the Philippines and the United States as ironclad. And that has been necessarily the case since that time that you made that statement, sir. And it is something that the Philippines will always hold close to its heart. Thank you once again, and we are honored, and it is our great pleasure to be here and to visit with the President of the United States. Thank you, sir. It's my great honor. Ayan, mga kababayan ha. Ano kayo pakaramdam ng mga DD-shot ngayon? Siguro para sinisindihan yung ano ng mga yan. Sabihin ba naman ni President Donald Trump na hindi ginagawa ng Duterte administration, hindi alam ng Duterte administration yung ginagawa nila? Sakit nun mga kababayan. Lalo na at umaasa itong mga DD-shit na si PBBM ay hindi po i-entertain or hindi kakausapin ni President Donald Trump. Tapos umaasa pa yung mga DD-shit na hindi kikilalanin ng US ang Pilipinas. Ano ngayon ang nangyari sa mga fake news na ipinapakalat ni Harry Roque? Ayan napakaganda ng trato ni President Donald Trump sa ating presidente. Diba? Napakaganda ng pagtrato ni Trump mga kababayan sa pamilyang Marcoses at talagang hinangaan niya si PBBM kasi kagalang-galang na leader daw po. Sa tingin niyo pag si Sara Duterte kaya ang humarap kay President Donald Trump, baka mapahiya lang din yan. Diba? Baka pagka tinanong yan ni President Donald Trump, walang maisagot. Dahil hindi alam ang sasabihin at kailangan pa may script na nakahanda. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, napakaswerte ng Pilipinas ngayon kasi meron po tayong maayos, mabait at magaling at masigasig na leader. Napakaswerte natin sa pagkakataong ito kasi si PBBM ang naging presidente po natin. Yun nga, baka walang maisagot pagka si Sara. Buti pa nga si PBBM, napakagaling makipag-usap Diba? So anyway, mga kababayan, kung titingnan nyo, yan po yung naging pagtrato ni President Donald Trump mga kababayan dito po kay Presidente Marcos. Ano yung sabi ni Kuya Conrado? Sabi nung isa Jake, kaibigan daw niya si Pangulong Donald Trump. Sino? Si Calvo? Si Bato de la Rosa? Try nga natin, pumunta siya doon kay President Donald Trump kung kakausapin siya, kung i-entertain siya. Baka pagdating niya ng Amerika, biglang tumawag itong si President Donald Trump doon sa dahig at ipa-aresto itong si Bato de la Rosa doon. Diba mga kababayan? So ngayon, yan yung isang patunay na ang presidente po natin ay kinikilala ng ibang mga leader dahil kagalang-galang po ang ating presidente. Ano po mga kababayan? So anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan mga kababayan sa pag-uusap ni President Donald Trump at saka po ni PBBM na kung saan lantaran pong binatikos ni President Donald Trump yung naging pagdedesisyon ng Duterte administration na hindi po nila pinaghandaan or hindi nila pinag-isipan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.